may tunog sa langit. Hindi kanta, hindi dasal, kundi palahaw ng panganib na pilit mong tinatahimik habang sumisiksik sa ilalim ng lababo. At mula rito sa Malacanang, ang Pangulong tila walang pakiramdam, manhid at parang walang pakialam. Alert level 0 for mandatory repatriation. No, not yet. We generally leave it to each individual or each family to decide for themselves whether or not they feel safe or whether or not they would like to be evacuated. Samantala sa Israel, Pilipino ang nag-aalaga, nagluluto, naglilinis habang umiilaw ang langit sa pula. Nagtitext ng okay lang ako, Nay. Kahit ang totoo, hindi sila sigurado. Hindi sila headline, hindi sila chart, hindi sila stat. Sila ay ina. Sila ay anak. Sila ang nagpapaaral, ang nagbabayad ng utang, ang modern day hero daw. Pero bakit? Bakit? Kapag panahon na para sila iligtas, lagi tayong late. Gaya ng dati, Lebanon, Libya, Iraq. Laging surprise Pikachu face tuwing may kabaong na. Kaya ngayon pala, gising gobyerno. Ang digmaan, hindi yan nagpapatawag ng meeting, hindi yan naghihintay ng committee report at lalong hindi yan tumitigil para lang makapaghanda tayo ng talking points. At yung voluntary repatriation, madaling sabihin. Pero paano kung wala kang pamasahe? Paano kung ayaw kang pauwiin ng amo mo? Paano kung ang choice mo ay mamili kung saan ka pwedeng mamatay? Huwag mo kaming bulahin. Kung tunay tayong may puso, kung tunay ang pamilya mo na, kung tunay ang bayani sila, iuwi nyo na sila ngayon. Bayaran ng ticket, ihatid sa aeroplano, sunduin sa embassy, huwag na nating hintayin trending ang kabaong bago tayo kumilos. Dahil oo, bayani sila. Pero kahit bayani, napapagod, natatakot, nangangailangan. Iuwi habang buhay pa, hindi bilang parangal, kundi bilang tao. Hindi sa puntod, kundi sa yakap ng pamilya. Iuwi sila bago pa lumipad ang bala, bago pa mapuno ang trending, bago pa may mawala. Bago pa mag-viral ang kabaong, bago pa magsara ang daan, bago pa tayo muling sabihan ng mundo, huli na naman ang Pilipinas, gawin natin tama. Hindi bukas, hindi mamaya, kundi ngayon. Habang may biyahe pa, habang may signal pa, habang buhay pa. Dahil ang bayani, hindi lang dapat inaawitan, inaalalayan. At ang gobyerno, hindi lang dapat nag-aanunsyo, dapat umaksyon. Sa kung tunay tayong may malasakit, huwag tayong maghintay ng Lunas sa lapida. Iuwi sila. Hindi sa kabaong, kundi sa yakap, hindi sa libing, kundi sa tahanan, hindi sa katahimikan ng huli, kundi sa sigawan ng salubong. Iuwi ngayon, habang may buhay pa silang inasahan at habang may dangal pa tayong ilalaban. Ako naman po, Nino Bonito Padilla, lumalaban para sa OFW na nasa giyera. At yan ang punto ko. Punto Bonito, la Niño Bonito, diretso, walang inurungan. Punto Bonito, letinig ng bayang walang paligoy-ligoy ito. Lakas ng loob, talas ng isip sigurado. Niño Bonito, walang inurungan to. Issue sa masa, liwanag ang dala. Bawat tanong may tapang ang sagot niya. Lumalaban, naglilinaw ng totoo. Punto Bonito, para sa Pilipino. Kablina ang matapang, makabuluhan at makatao. Walang Sko, inungan. nagkataong kababayan ko ba? Isa dapat sana maalis sa pwesto at hindi mananatili dyan. Itong si Mike Rama ay pilit ginagawang national issue
ang kanyang walang kakwenta-kwentang hinaing. Ha? Ako naman po, Ninyo Bonito Padilla, lumalaban para sa bayan. At yan ang punto ko. Ngingiti ako, ngingiti ako, ngingiti ako. Stop it.